Hinangaan ng mga tao ang isang engrandeng kasalan na naganap sa barangay San Rafael. Subalit, magiging usap-usapan din pala ito sa buong probinsya. Hindi dahil sa marangyang handaan, kundi makalipas lamang ang ilang oras, halos lahat ng naroon ay magiging bahagi ng isang kasong hindi malilimutan. At ang pinaka nakakatakot, wala ni isa sa kanila ang nakapansin na may taong matagal na naghihintay ng tamang pagkakataon para gawin ang krimen. Sino nga ba ang salarin sa isang karumaldumal na krimen na nangyari sa isang engrandeng kasalan? Isang tahimik na bayan na kilala ang lugar na yon dahil sa magagandang mga tanawin at malalawak na taniman. Doon nakatira sina Marco Villanueva, 31 taong gulang, isang kilalang negosyante, at ang kanyang mapapangasawa na si Andrea Salcedo na 28 taong gulang. Isang guro na kilala sa pagiging mabait at matulungin. Matagal nang pinag-uusapan ng buong bayan ang kanilang nalalapit na kasal. Hindi lang dahil sa parehong kilala ang kanilang pamilya, kundi dahil halos lahat ng maimpluwensyang tao sa bayan ay iniimbitahan nila. Mga mayor, mga negosyante, mga dating pulis at abogado, pati na rin ang konsehal. Maging ang ilang retiradong opisyal, lahat ay nakatanggap ng imbitasyon sa darating na kasal nina Andrea at Marco. Marco, parang sobra naman yatang dami nating bisita. Gusto lang naman ni na mama at papa na minsan lang naman ito mangyari sa buhay natin. Siyempre, kailangan lahat ng mahalagang tao nandito. Sana matapos ito ng tahimik at mapayapa. I promise you, mahal. Ito na ang simula ng bago nating buhay. Ilang araw ay dumating na rin ang araw ng kasal. Maraming mga tao nagsipunta, pati na rin ang ikakasal na sina Andrea at Marco. Inihahanda ang mga pagkain, pati na rin ang lahat ng kailangang gamitin para sa gagawing engrandeng kasal. Maraming mga kilalang mga tao ang dumalo sa lugar na yon. Subalit sa gitna ng kanilang kasiyahan, lahat ng mga tao doon walang kaalam-alam na mayroong palang problema ang pamilya ni Andrea at Marco. Si Marco may nakaaway noon taong 2006 dahil sa isang lupa na di umano'y ipinagbenta niya ng hindi alam na may-ari. Kaya naman, napakalalim ng problemang ito at hanggang ngayon ang taong ito hinahanap pa rin si Marco dahil naniniwala siyang may ginawa itong kasalanan sa kanya. Sino nga kaya ang nakaaway ni Marco at ano ang magiging koneksyon nito sa isang karumaldumal na krimen? Boss, balita ko ikakasal daw yung Andrea sa Marco. Engrande nga yung kasal nila eh. Saan kaya nila kinuha yung pera? Saan ba? Di doon sa pinagbentahan ng lupa ko. Walang yata talaga yung Marco na yan eh. Isipin mo, tinuring ko siyang kapatid. Pinagkatiwala ko sa kanya yung titulo ng lupa na yun. Tapos malalaman ko binenta niya na lang ng ganun. Hindi ko kaya makitang maligaya yung Marco na yan. Gagawa tayo ng paraan. Ihanda mo ang grupo. Boss, ano bang gagawin natin? Malalaman niyo mamaya. Sa kabilang bahagi, isang grupo ng sindikato ang nagbabalak pumunta sa kasalan na yun. Iyon ay ang lalaki na kababata ni Marco na nakaaway niya dahil sa lupa. Ipinagkatiwala kay Marco ang titulo na yon, subalit ibinentay ni Marco nang hindi alam ng kanyang kababata. Kaya naman magmula noon, nagtanim ito ng galit kay Marco.
Sige lang po. Pasok lang po kayo. Kumain po kayo. Ay, congrats sa inyo ni Andrea. Alam naman namin na kayo talagang ikakasal. Napakabait nyo kasi mag-asawa. Wala kayong natatapakan na tao. Salamat po. Sa pagkakataong yun, medyo napangiwi si Marco at parang may naalala siya. Hindi siya mabuti dahil meron siyang isang taong natapakan noong 2006. Yun ay ang kanyang kababata na kanyang sinaksak ng patalikod. Sige lang po. Kumain lang po kayo dyan ng kumain. Marami naman po pagkain dyan. Saka grande talaga yung kasal namin ni Andrea dahil gusto namin lahat ng bisita mag-enjoy ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Nagpalakpakan ng mga tao noon habang nakatingin kay Marco. Subalit, habang nangyayari ang pagkakataong yun, may isang lalaki na sa di kalayuan minamatyaga ng bawat galaw ng mga tao. Yun ay tauhan ng kababata ni Marco na dati niya nakasama. Sir, confirm. May kasalan nga po nangyayari dito. At nakita ko po yung kababata nyo dito na si Marco. Paano pong gagawin natin, sir? Maganda. I-check mo lang yung lugar kung pwede ba tayong pumasok dyan o hindi. Sir, sa nakikita ko naman po, open to lahat sa mga bisita. Siguro po pwede naman dahil may mga nakikita ako mga parang normal lang yung kasuotan nila. Parang hindi naman imbitado pero nakikain lang. Sige. Papasukin mo yung grupo sa kasal na yan. Opo, sir. Doon ay agad na nga binaba ang telepono at isa pang numero ang tinawagan ng lalaki. Pumasok kayo sa kasal na to. Doon mismo sa gate. Huwag na kayo magsabi sa guard na nakaharang. Basta sabihin nyo lang kakilala nyo yung si Marco. Okay, sir. Wala pong problema. Pumasok na nga ang tatlong lalaki na noon ay nakabonet. Marami mga nagtinginan na tao dahil naagaw ang pansin nila. Sino ba yung mga lalaki na yan? Parang bago lang yan dito ah. Kaya nga hindi pati nagtatanggal ng bonnet. Diyos ko, sino ba yung mga pumasok na yan? Bakit pinapasok ng guard? Hindi ko rin alam, Mare. Huwag na tayo makialam dyan. Sir. Ako po kasi yung guard dito. Napansin ko lang po, basta na lang po kayo pumasok. Imbitado po ba kayo dito? Ang nasabi naman sa amin, kung gustong kumain, pumasok lang daw Sinabihan kami ni Boss Marco. Okay lang po ba yun? Sige po sir, wala pong problema. Kumain na po kayo sa loob. Baka nagugutom na po kayo. Sige. Sir, pwede po ba mapakibaba nung bonnet nyo? Para na rin po sa safety ng lugar. Okay. Wala problema, ibababa namin mamaya. Subalit, nang pagpasok nila sa venue, hindi nila binaba ang kanilang mga bonnet. Makalipas lamang ang ilang oras, pumasok na rin ang tatlo pang mga lalaki na nakabonet din. Sa pagkakataon na yun, medyo napangiwi na ang guard ng venue na yun. Sir, saan pupunta nyo? Dito lang sa loob. Bakit? Imbitado po ba kayo dito? Sabi naman nila, libre lang daw kumain sa loob Kahit sino makakapasok. Ganun po ba? Kilala niyo po ba si Boss Marco? Kilala naman po namin. Sige po sir. Subalit, ng pagkakataong yun, nagtataka na ang guard dahil 6 na katao na ang nakabonet na pumasok. Pumunta siya sa venue at tiningnan niya ang mga lalaki na yun. Subalit ng pagpasok niya sa venue, hindi niya makita ang mga lalaking nakabonet. Naisip niya,
Baka nagtanggal na ng bonnet ang mga ito. Nasaan na yung 6 na lalaki na pumasok? Bakit wala na dito? Manang, may nakita po ba kayong 6 na pumasok, nakabonet? Yun nga yung pinag-uusapan namin kanina. Sabi namin parang hindi naman namin kilala yung mga tao na yon. Bakit naman nakapasok yon, guard? Hindi naman nagtanggal ng bonnet kanina. Tapos ngayon parang nawala yata. Baka nagsilabas na. Kung nagsilabas po sila, sana po nakita ko. Wala naman po lumalabas Nagtaka ang kanya mga kausap, pati na rin ang guard. Para naglaho ang mga nakabonet na yon sa loob ng venue. Maya-maya, pumasok na din ang host ng kasal na yon. Doon ay nagpatuloy na nga ang event. Marami mga nagsayawan, marami mga palaro, at meron pa mga nagkantahan. Pero ang guard, hindi mapakali. Paulit-ulit siyang pumapasok sa venue upang tingnan ang mga lalaking nakapasok na nakabonet. Subalit, hindi niya makita mga ito. Sa kabilang banda, sa CR ng venue, isang tagong lugar na hindi na ginagamit ang CR na yon, merong 6 na lalaki na nagtipon-tipon doon. May mga dala silang bag at sa bag nila'y nilabas nila mga mahabang armas nila. Sir, nakapasok na po kami dito sa venue. Iniintay na lang po namin yung Marco na lumabas. Si Marco lang po ba yung itutumba natin? Hindi. Gusto ko maging bangungot kay Marco ang araw na to. Yung akala niyang pinakamasayang araw niya. Gusto kong maging isa sa pinakamalungkot na araw niya. Wala kayong ititira sa loob ng venue na yan. Lahat idadamay. Sige sir, gagawin na po namin. Teka lang, bago nyo gawin, gusto ko munang takutin nyo muna yung Marco at ipaalala sa kanya kung sino ang niloko niya. Okay sir, kami na pong bahala dun. Makalipas ang ilang oras, sina Andrea at Marco nakaupo sa venue. Mahal, iihi lang ako saglit Medyo naiihi na kasi ako Sige mahal. Naglalakad si Marco noon at pagpasok niya sa CR, may napansin siyang isang sulat kamay. Nakasulat yun na parang pulang tinta sa salamin ng CR. Nakalagay doon, pinagkatiwalaan kita pero sinaksak mo ko sa likod. Nakalagay ang pangalang Edward. Naalala ni Marco ang kanyang kaibigan noon na kababata na siyang niloko niya na ibinenta niya ang lupa na ipinagkatiwala nito ang titulo sa kanya. Doon ay napaisip siya. Sino kaya ang nagsulat noon sa salamin? Walang tao sa CR at pagkatapos niyang basahin ang sulat na yon, sunod-sunod na putok na ang kanyang narinig. Ano yun? Nagulat siya at nataranta dahil napakaraming putukan ang nangyayari sa labas. Napatago na lamang siya sa CR at hindi na siya makalabas dahil sa takot. Naririnig na lang niya ang sigawan ng mga tao at mga nagkakagulo. Ano nangyayari sa labas? Diyos ko po. Takot na takot si Marco ng oras na yon. Maya-maya, biglang natahimik ang putukan at narinig niya ang mga yabag ng mabibilis na pagtakbo papunta sa CR. Agad niyang isinara ang pinto upang maging safe ang kanyang lugar. Pagsara niya ng pinto, may isang malakas na puwersa na parang itinutulak ang pinto. Buksan mo to! Kung hindi, totodasin ka namin! Sino kayo? Anong ginawa niyo? Buksan mo to, Marco! Buksan mo to! Tauhan kami ni Edward. At kung hindi mo bubuksan to, mapipilitan kami na tudasin ka ngayon.
Parang awa nyo na. Huwag niyong idamay yung pamilya ko. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Wala kang kasalanan sa amin. Pero malalim ang kasalanan mo kay Boss Edward. Tinuring ka niyang kababata. Pero wala. Sinaksak mo siya ng patalikod. Sa pagkakataong yon, hindi pa rin lumabas si Marco at pinagpatuloy niya lang ang pagharang sa pinto. Dahil bakal ang pinto at bakal din ang mga lock nito, hindi madaling buksan ang pinto na yun. Narinig niya pang pinapaputukan ng mga ito ang sariling lock ng pinto na yun. Maya-maya, tumawag na mga lalaking nasa labas sa kanilang boss na si Edward. Sir, nakapasok po si Marco sa loob ng CR. Hindi siya lumalabas pero binabantayan namin siya dito sa pinto. Hindi pwedeng makaligtas yan. Madatawid tayong lahat dahil alam niya kung sino nag-utos nito. Itumba niyo yung lalaki na yan. Wala kayong ititira dyan. Paparating na yung mga pulis oh. Bilisan niyo na. Opo sir, gagawin po namin ang paraan para mabuksan tong pinto. Naririnig ni Marco ang usapan sa labas, pati na rin ang pagtawag ni Edward. Kaya naman sobrang takot niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, may narinig si Marco na malalakas na putok. Alam niyang hindi yun galing sa mga lalaki at iniisip niyang baka dumating na mga pulis. Naramdaman din niya na parang tumakbo ang mga lalaking nasa labas ng pinto. At maya-maya may nagsalita sa pinto ng CR. Sir, ako po yung security guard niyo sa labas. Lumabas na po kayo sa CR. Kailangan na po natin makaalis dito. Dalian niyo po. Habang nakikipagpalitan ang putok ang guard, agad nang tumakas si Marco at binuksan ang CR. Sobrang taranta ang pagtakbo niya at habang papalabas siya sa venue, doon niya na nakita ang mga nagtumbahan na kanyang mga bisita. At ang mas nagpagulat pa sa kanya, ang mismong si Andrea na dapat ay pakakasalan niya, wala ng buhay. Paglabas niya sa may kalsada, marami na rin mga tao doon na nakaligtas ang nag-iiyakan at halatang natroma sa pangyayari. Kasama niya doon ang guard. Paano may nakapasok doon na ganyan? Di ba nagbabantay ka naman eh? Paano may nakapasok ng mga armado sa kasal namin? Sir, sa totoo lang po, kanina ko pa po minamatsyagad yung 6 na lalaki na yon. Ayaw po nila magbaba ng bonnet. Paano yan? Tumawag kayo ng pulis agad. Bilisan nyo. Ang ibang mga tao ang nakatawag na ng pulis. Subalit medyo malayo ang lugar na yon sa mismong police station kung saan manggagaling ang mga pulis. Ang guard noon halos naiiyak na dahil sa nangyari. Sir, napakarami pong nawalang tao dahil sa nangyaring to. Patawarin niyo po ako, sir. Walang may gusto na nangyaring to. Aksidente to. Yung asawa ko, si Andrea, wala na siya. Dahil sa mga hayop na yun. Dahil sa kababata ko na si Edward. Hayop siya. Grabe ginawa niya sa akin. Ang mga tao noon sa labas, naghahanap din ng kanilang mga pamilya na naiwan sa loob ng venue. Walang makapasok sa loob dahil alam nilang nandoon pa mga gunman. Makalipas lamang ang ilan pang minuto, dumating na rin ang 2 pang police mobile na galing sa tinawagan ng isang residente na nanggaling din sa venue. Sir, nandoon pa po mga gunman sa loob. Bilisan niyo po bago pa po kayo mahuli. Sige, walang papasok at walang susunod. Hayaan niyo sa amin ang operasyon na ito. Agad nang pinalibutan ng mga pulis ang buong venue na yon. Ang mga SWAT team agad na ring dahan-dahang pumasok
sa loob ng establishmento na yon. Subalit pagpasok nila, wala na silang nadatnan doon. Wala na mga gunman at para naglaho ang mga ito na parang bula. Inikot ng mga kapulisan ang buong venue ng kasal na yon, hanggang sa CR, pati na rin sa mga bawat kwarto. Isa lamang ang nakita nila. May malapit na kanal na ang kanal na yon ay nagtatago papunta sa isang palayan. Sir, bukas po ang kanal na ito. Dito dumaan ang mga gunman. Sinilip yun ng team leader na si Adrian Santos. Wala na mga gunman dito. Ikutin niyo ang buong lugar. Huwag kayong maggagalaw na kahit anong bagay. Malaking cases ito. Malaking kaso to. Hindi tayo pwede magkamali sa pag-iimbestiga dito. Opo, sir. Inikot na nga ng mga pulis ang buong venue at tiningnan nila ang bawat sulok ng lugar kung anong mga ebidensya ang pwedeng makuha nila. Nakuha na nga nila doon ang mga basyo ng bala na napagalaman nilang galing sa mahabang armas. Ibig sabihin, planado ang krimen na yon at lahat ng yon ay ginawa sa tamang oras, tamang pagkakataon at tamang minuto upang magawa ang isang napakalawak na krimen. Sunod na nga pinuntahan ng mga pulis ang mga tao na nadamay at meron pa silang isang nakita na meron pang buhay, kaya naman agad nila itong isinugod sa ospital. Pagkatapos nilang ma-search ang loob at walang nakitang kahit anong delikado sa loob, agad na rin silang lumabas. Sir, kinalulungkot po namin. Isa lang ang nakaligtas sa lahat ng taong nasa loob. At hindi pa po natin alam kung aabot pa siya sa ospital. Alam kong kalunos-lunos ang nangyari dito at ang may papangako lang po namin sa inyo, iimbestigahan namin na maayos ito. May ideya po ba kayo, Sir Marco, kung sino ang pwedeng gumawa nito sa inyo? Kung nakita niyo po yung nasa salamin ng CR, nakalagay po doon yung pangalan mismo ng gumawa. Si Edward po ang boss nung gumawa ng bagay na yan. Siya ang nagplano ng lahat ng to. Siya ang gumawa nito sa pamilya ko, sa asawa ko sana. Walang hiya siya. Dapat makulong siya. Doon ay nakinig lang ang pulis at agad nilang pinuntahan ang CR na sinasabi ni Marco. Nakumpirma nilang meron niya doong sulat na nakakalagay ang pangalan ni Edward na siya mismo ang nag-utos ng isang karumaldumal na krimen na yun. Kaya naman, agad nang inimbestigahan ng mga pulis ang kaso na yun. Makalipas lamang ang ilang oras ay dumating na rin ang mga soko upang mag-imbestiga. Pati na rin ang mga forensic personnel na nandoon rin upang tingnan ang mga nasawi. Maraming mga tao ang natakot sa barangay na yon dahil nang kumalat ang balita na yon, para bang natroma ang lahat na magsidalo sa mga ganitong events. May mga taong nakaligtas pero ang kanilang mga pamilya na naiwan sa loob ay wala na't hindi na may babalik pa ang kanilang mga buhay. Lumipas pa ang ilang araw dahil sa maraming mga ebidensya laban kay Edward ay agad na rin nagkameron ng search warrant pati na rin ng warrant of arrest si Edward. Makalipas lamang ang ilan pang araw, natuntun din at nahuli si Edward sa isang checkpoint na ginawa ng mga pulis. Dahil sa ibinigay na litrato ni Marco, madaling nasuri ng pulis at nakilala ang mukha ng suspect. Patong-patong na kaso ang kinaharap na nga noon ni Edward at humingi pa siya ng paumanhin sa kanyang kaibigan na si Marco.
Patawarin mo ako, Marco. Hindi ko yun sinasadya. Hayop ka pala eh. Paanong hindi mo sinasadya? Ikaw yung nagutos eh. Planado mo at maganda yung plano nyo para gawin ang krimen na yun. At lahat ng gumawa nun, bubulukin ko kayo sa kulungan. Nagawa ko lang ibenta yung lupa nun. Dahil may sakit si Lolo. Wala akong malapitan nun. Hinanap kita nun pero ikaw yung lumayo sa akin. Tapos gagawin mo sa akin to. Minahal ko si Andrea. Pero binawi mo ang buhay niya na wala kang kaawa-awa. Hindi na nakapagsalita pa si Edward ng oras na yun. Tumulo na lamang ang kanyang luha, pati na rin si Marco noon, napaluhod na rin dahil sa galit. Inawat pa siya ng mga pulis dahil hindi na niya mapigilan pa ang kanyang sarili na baka masaktan niya na itong si Edward dahil sa dami ng taong nasawi sa kanyang ginawa. Makalipas lamang ang ilan pang araw ng investigasyon na yun, sunod-sunod na ring nahuli ang 6 na mga lalaki. Dahil na rin sa tulong ng security guard na noon ay tumulong din kay Marco na makalabas sa CR. Mabubulok kayong 6 sa kulungan. Kasama nyo na yung santo nyo na si Edward. Mga hayop kayo. Wala kayong awang pumatay ng tao. Dapat sa inyo mabulok sa kulungan. Yun na lamang ang nasabi ni Marco ng araw na yun. Pero sa puso niya'y durog na durog siya. Ang isa sanang masayang kasal nauwi sa isang trahedyang hindi makakalimutan ng buong barangay at ng mga pamilyang nadamay at nasawi. Pagkatapos makulong ng mga suspect, agad na rin nagpunta si Marco sa bahay ng security guard na noon ay nasa venue. Pagpunta niya sa bahay nito, meron pala itong asawa at anak na binubuhay niya rin. Napaisip siya, paano kung ang security guard na ito ay nadamay at namatay rin sa isang karumaldumal na krimen na yun? Paano na ang isang maliit na bata na kanyang inalagaan at paano na ang kanyang asawa? Alam ko hindi pa tayo magkakilala. Pero dahil sa'yo, buhay pa ako ngayon. Tanggapin niyo po sana itong tulong ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Manong. Ano nga po pala ulit ang pangalan niyo? Ako po si Bert. Sa totoo lang po, ginawa ko po yung best ko para kahit papano may iligtas pa ng mga tao. Hindi ko po kasi alam ang gagawin ko noon eh. Nataranta na kasi ako dahil nakita ko 6 yung nagpapaputok. Hindi ko alam kung paano ako makikipaglaban sa kanila. Sobrang takot ako noon. Kaya nagutos agad ako doon sa labas na tumawag agad ang pulis. Tapos nakita ko, naglakas loob ako na pasukin yung venue na yon. Nakita ko yung 6 na lalaki na pinupuwersa yung CR. Tapos naalala ko baka kayo po yun, Sir Marco. Yung pinapalabas nila kasi naririnig ko. Kaya ang ginawa ko, pinaputukan ko sila doon. Buti na lang po't nagtakbuhan sila sa may likod. Kaya agad na po akong pumunta doon sa may pinto ng CR nyo. Pinalabas ko kayo. Isa kang bayani, Bert. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na rin ako ngayon sa harap mo. Maraming salamat sa'yo ha. Nakikiramay po ako sa inyo, Sir Marco, dahil sa nangyari sa pamilya nyo. Pagtapos noon, pumatak na lamang ang luha ni Marco nang hindi niya namamalayan.